hangin. Yan po yung kaibahan ng inbreed sa hybrid. Itong inbreed po, kaya mas makon sa BLS at BLB. Yan, mas ma-resistant siya. Yung dahon niya ay sumasayaw-sayaw lang. Sinasayawan niya lang yung dahon. Hindi siya kuan. Kasi pag antigas nung palay natin, lalaban yan. Masusugat. Pag ganyan, hindi masyadong naglalaro lang. Ayan. Yung force ng pwersa ng hangin ay sinasayaw-sayawan lang nung inbreed. Unlike sa hybrid natin, lalaban siya, mas matigas. Kita niya. Kaya mas matibay itong inbreed. Ganyan nakakapal yung inbreed natin. Ang daming sowi. Okay, tara na, malamig. Yan na pa ako nilalamig. Unlike pag hybrid, sugat-sugat na. Katabi natin, ang dami ng sugat. Ang linis na palay yan. TH82 raw po yan. Mas malalaki na dito banda. Yan yung pinulyar natin. Nalamangan kasi ng isang move. Yung banda, nalamangan ng isang move. Yung pinulyar natin na yield move noon. Yung in-experiment po natin. Hindi ko kasi pinapakita sa ibang group chat ko. Sa yield more user lang. Ayan. Pansin nyo naman, mas malalaki dito. Okay, ang lakas ng hangin. Stress lahat ng palay ngayon. I-upload ko yung diniscuss ko kanina tungkol dyan sa ipinurwar ko po sa group chat. Ayan, isa-summary ko lang para makita nyo yung palay ngayon pinagdadaanan. Yan na yung palay natin ngayon. Napakamatyo na. Kung sa kapal, makapal talaga. Kaya yung target deal natin 250. Abangan ninyo. Pipilitin po natin yan. 250 kaban per hectares. Okay? Ayan, makapal talaga yung palay natin. Good morning mga ka-farmers. Ay pag nabigat yung amin kakapsat, kamanalon, kamagsasaka, kamag-uuma. Ayan, yung kamag-uuma po, Ilocano rin po yan. At salita rin po ng mga taga Visayas at Mindanao. Ayan, yung farmers at magsasaka, manalon, kamag-uuma. Ayan, mga lingwahe po yan na Ilocano rin po, Visayas. Yan ang sitwasyon ng palay natin ngayon. Umaambon, ang pangit na naman ng panahon, nag-jeans weather na naman po. Kaya yan ay delikado sa palay na naman natin, lalo't papasok na sa PI, panicle initiation, paglilihi, naglilihi na po yan. Gagaya ng mga katabi natin, ayan. Halos lahat yan mamumula. Pag ganyan, masusugat na naman yung dahon ng palay natin. Hindi natin maiwasan yan. Importante yung nag-over na sa nitrogen, mag-prevention kayo or gamutin. Yung kung may nakita kayong mga sugat, tapos pumasok yung fungus, bacteria, at tinatamaan kayo ng bacterial leaf streak at bacterial leaf blight, ay kailangan yung i-prevent na po yan, lalo sa mga hybrid. Hindi na po maiwasan yan sa hybrid dahil nga aminin natin, mas maselan sa sama ng panahon, sa kondisyon. Mas alagain, F1 nga po yan. Kailangan pag nagtanim kayo ng F1, paghandaan nyo po yan. Kailangan nakaprepare na po yan. Nandiyan pinosko, dapat may calendar method na kayo. Okay, at least may sinusunod na batayan, pagpapasya. Mula nung tinanim yan, dapat nakapagpasya na kayo. Kung nabibitin po sa budget yan, ay magremedyo. Okay, kung nakikita natin yung tanim natin na ang laki ng potensyal para umanin ang 200 kaban, nakuha natin yung density, population density sa 1 meter by 1 meter, ang daming sowi. Kung mas maraming sowi, mas nangangailangan ng mas maraming inputs or sustansya. Kung mas makapal, mas kailangan para hindi mamatay. Kasi yan sa population ninyo, kung
mas dikitan, mas nangangailangan kunyari sabog tanim. Kasi once hindi nyo masustentuhan yung mga sowi ng palay, lalo sa mga dikitan na itanim na mas dikit, namamatay po yan. Okay? Kasi hindi na makakumpit sa sustansya kasi kulang na. Kagaya sa atin, nagtanim tayo ng 20 by 25, may 25 by 25 at may 20 by 20 pa rin. Kasi nga hindi ma-perfect. Pero ang talagang pinatanim natin 20 by 25. Pero sa dulo, mayroon pa rin yan kasi hindi naman ma-perfect yan. Hindi mechanical transplanter na perfect or yung SRI na ginuhitan mo. Okay? Yung pagtuntusan, kaya hindi na perfect. Kaya ang gawin natin po dyan, yan, kagaya nyan, ito na yung pinakamaliit, sinasabi ko sa inyo. Pero pansinin nyo, yung mga sowi, pag ginanyan natin kasi yan noon, yung nandun sa SL937, 40 plus na. Kaya ito, nasa 30 plus to 40 na yan. Ayan yung one natin, ang ganda na nga eh. Tapos masusugatan ulit. Ngayon, next week, sure po yan na magbibitaw na tayo ng top dressing. Okay? Pagandahin lang natin itong panahon, magta-top dress na po tayo para hindi tayo mahuli sa PI, panicle initiation. Susunod po yan ay kailangan may marid na tayo na green ring. Yun po ang palatandaan, pagpasok ng panicle initiation, yan yung palatandaan na patapos na rin yung vegetative stage. Mayroon man lalabas yan, variation niya, may lalabas, konti na lang, yung mga konti na lang. Beginning, kung may nakita kayong green ring sa last node, okay? Kasi bibinat yan eh. Hindi naman kadalasan yung sabog tanim, yun yung nandun sa base na sinasabi dyan sa mga binabasa po ninyo sa result. Pag lipat tanim yan, nakaangat na yung green ring, aangat yan sa mga buko. Nakita nyo yung last na buko node ay may green ring. Okay, kailangan makanya yun yung reproductive stage. Huwag yung hulip ang kukunin po nyo. Isama rin natin yung ginawa natin nung mga nakalipas, yung pag-dissect natin. Tinignan natin yung LP937 dito at tumingin tayo sa LP29 doon sa gubat. Kasi nga, doon yung nauuna sa gubat. Kaya reading natin, based sa analysis natin, nauuna talaga sa gubat. Kung yung paghaba pa lang ng node, yung buko niya, area space, ay nauuna sa gubat, unlike dito sa mas mababa. Ganun po yon. Tapos doon na yung time na magtatampres kayo. Kasi ang dami nating sowi, once na maaga po kayo nagtop dress, kunyari nagtop dress tayo, wala nang kasunod nung 35 days or 30 days, 31 tayo nagbitaw dahil nga hinahabol natin yung mabababang parte. Kaya nag-decide tayo na nag-split sa top dress. 31 days nagbitaw tayo para habulin yung sowi. At nakita nyo naman yung resulta, napalabas natin yung maraming sowi at ayaw nga tumigil. Yun yung one natin ngayon, ayaw tumigil mag-sowi. Kaya pag reproductive stage na yan, magsasabay, naglalabas pa rin ng sowi. Kaya nangangailangan tayo ngayon ng mas maraming sustansya. Sorry, nilalamig na ako. Sustansya. Okay? Ganon. Ang top dress natin, kailangan dyan yung hindi kayo mabibitin sa nitrogen. Napaka-importante yan kasi yung plug leaf sheet ninyo at yung nabubuong uhay, kailangan masustentuhan po yan kasi magpo-form na yan. Yung plug leaf sheet nyo, aangat na rin. Kailangan may sapat na sustansya sa panahon na yan, panicle initiation, pagbuo ng uhay, panicle formation, panicle differentiation, yung panicle formation, nandyan na yan. Makikita nyo na. Dyan yung time na kailangan ay may sapat na sustansya para yung nabubuong uhay sa loob ng puno mas maraming bilang. Palagi kong sinasabihan, pati yung sowi, lalo kung makapal. Okay lang kung malayo, maglalabas yan ng, itanim nyo ng 30 by 30 cm yan, 25 by 25, maglalabas yan ng malalaking uhay pati yung sowi dahil nga less competition. Ganun po yun, nasa espasyo po yan. Parang nagsabog tanim kayo at lipat tanim. Yung sabog tanim, maliliit yung uhay. Lalo kung hindi nyo nasustentuhan, hindi na patangkad, automatic yan, maliliit yung uhay.
na ilalabas, lalo kung hindi nyo tinatimingan yung panicle initiation. Okay, kulang yung sustansya. Alam nyo naman, lalo yung mga nasa upland, mahina ang mag-hold ng sustansya at tubig yung lupa, mas nangangailangan ng dagdag. Pag nabitin po yan, 7 to 10 days nga, naninilaw na yung mga palay dyan. Kailangan timingan ninyo yung panicle initiation, lalo na sa lalo na yung 2 times lang, yung mga traditional farmers po dyan, 2 times magbitaw ng abono, kailangan yung timingan yung panicle initiation. Okay? Di ba ang ganda na ng palay natin? Tapos yung sinishare ko ulit sa group chat ng Agritipid PH, Yield More User at Hypercompost, at sa mga big new user po dyan at sa Mindanao groups, ay basahin nyo po yan. Napaka-importante yan. Yung rice morphology po yan. Paano lumaki. Kailangan matutunan natin yung paglaki ng palay para maintindihan natin. Ganyan sana yung mga taga-saka. Yun yung kunan ko sa inyo. Kung nasa panicle differentiation, bakit nagkakaroon ng purpur? Pasensya na, nag-detect ulit dyan sa market. Itong kunan natin, yung GPS natin. Naka-GPS po tayo. Online GPS. Activate. Yung sa panicle differentiation, okay, yan yung kunan na. Pagbuo, sensitive yan. Pagbuo ng uhay na yan, sensitive sa lamig yan. Ang lamig ng panahon, February ngayon, paano nyo maiiwasan po yan? Lalo yung mga may variety talaga na matibay, yung mga inbreed, hindi nagkakapurpur. Pero sa hybrid, maraming variety na sabihin nila characteristic. Hindi po yung characteristic, pwedeng maiwasan po yun. Yung purpur sa dulo, na hindi na buo, namatay. Pag lumabas na yung uhay, nakikita nyo may purpur, yung puti na kung napatay na talaga, na sterile na. Ang gagawin po nyo doon para magkaroon, yan sinare ko na ulit sa inyo, papasukan nyo ng maraming tubig. Nandyan nga yung requirements 8 to 10 cm, ganyan po yan, isang dangkal. Madali po yan gawin sa irrigated dahil libre naman. Ang problema nyo lang sa irrigated, yung mga taga-saka natin na tamad at hindi kulang sa kaalaman. Yung pilapil nila na hindi nga maapakan ng among iikot dahil lusak, malambot. Yung pilapil natin, kaya ganyan kalalaki yan, pinapataas natin, pinapalagay, tapos nag-final repair pa tayo, pinataas natin dahil kuwan na yan, kagaya yan, taas. Dahil for preparation ko yan sa panicle initiation, panicle formation. Para maiwasan natin yon, kailangan magpapasok ng mas maraming tubig para yung halumigmig, yung lamig na nandyan sa habang nagbubuo ng kwan, makontrol ninyo yung lamig ng panahon. Kasi pag bumagsak yung lamig ng panahon, lalo't February ngayon, magkakapurpur yan yung palay ninyo. Hindi yan yung sinasabi nyong na-stem borer. Ang daming nababasa ko po dyan sa group chat, group page ng mga iba't ibang kwan dyan, gumagawa ng group page, ay tapos maraming farmers na hindi nakakaalam dyan, kahit pa technician, mali-mali yung recommendation nila dahil kulang po sa information. Hindi naman sa pero kulang sila sa information. Yun po yung lamig ng panahon pag bumagsak. At ang pinaka heatsink, parang CPU yan, para uminit yung makuha yung temperature, tamang temperature sa panahon ng differentiation, pagbuo ng uhay, kailangan papasukan nyo ng malalim na tubig, 8 to 10 cm kung kaya. Yun yung ginagawa natin. Okay? Sana ay matutunan din ng taga-saka natin kung bakit, kung iikot lang sana siya, sundin lahat yung pinamayo ko at ipasok sa kukote po nila, ay magiging bihasa rin po sila sa pagsasaka. Nandito sa Agritipid PH, handang tumulong po sa inyo. Theoretical, actual, may tamang pag-obserba, pag-analisa at may resulta. Hindi po para hindi magiging kwentong barbero na lamang. Okay, ganun na lang po. Sharing is caring. Maraming salamat. Sabado pa lang ngayon. Happy Sabat po sa mga Sabatarian. Bye-bye. Okay, ayan yung puno ng palay natin. Ayan yung puno ng palay natin. Ganyang karami.
Kita nyo? Nasa 50-60 yan. Yan. Ganyang kalakas yung magsuwi. Ayan, ikot lang tayo. May hamog na sa bandang tip at recovered na. Kabilis lang makarecover yung palay. Hita na. Wala nang espasyo yung 1 feet na espasyo dyan na tinitignan natin noon. Tara, ikot tayo. Ayan na yung inbred LP 902 po natin na inbred variety. Ayan, galing kay Sir Judy Aguda. Nakapangalan po sa kanya. Okay, ayan. Sharing is caring. Yan, oh. Yan, nakabisaklat-lat. Hindi ko pala na-post. Nakabuka lahat yan dahil nga may espasyo yan na 20 by 25. Yung espasyo natin dyan. Planting height natin dito sa inbred hanggang baywang. Tara. Yan na. Yung binibilang kaya natin yan, ilang bilang na. Tsaka na lang natin bilangin. Maubos oras. Powered by Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. Okay. Tara, ikot tayo. LCC natin, okay pa rin. Yan. Pagalan lang natin. Yan, mayroon tayong just in case may damo, tanggalin natin. Yun yung binibilang pala natin. Tara. Pakita ko lang. Hindi na natin bibilangin. Kung nagsusuwi pa. Ilbit na lang natin. Yung mga ganyan, pag nasa gilid-gilid. Namamatay na yung dahon na old. Check natin. Kung nagsusuwi pa. Meron pa yun, Ayun, yun. Lumabas sa dahon ng mother plant. Ayun pa. Ayun, nagsusuwi pa. Ayun pa, Ayan pa. Ayan, nasa gilid. Nagsusuwi pa. Yan, okay. Tignan nyo yung tubig natin. Sakto lang. So, gusto yan ng para makapagtrabaho yung mga organo. Ayun yung sinasabi kong halo. Yan, ilapit na natin. May nakita ko isa, halo, dalawa, ayun. Sampa. Dalawa, tatlo yun nandun. Makikita. Ganyan muna at lagyan na lang natin ng tulos. Baka naman maganda siya. Ay, napakainam. Tayong-tayo siya, Mas tirik. Nakatirik. Yan na yung LP natin. LP 2096. Darker pa rin. Di ba naka-recover na? Recovered na yung dahon na nasa tip. Tapos yung pagdating natin sa LP 2096, napaka-mature na, Pansin niya yung gilid niya. Powered by Yieldmore. Wala na, nalinis na. Kapal na. Daming sowin yan. Ayan, powered by Yieldmore. 100% original, aggressive International Marketing Corporation. Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. Ganda na, yung gitna. Tignan nyo kung sino yung mas. Tignan nyo na lang kung ano yung mas macho sa gilid, mas makapal. LP 2096. Tara. Diba? Yan na lang yung maliliit, Ayan, nasa gilid. Yun, mas malaki yung banda dun. Yung nasa kanal. Yung nahuhugot, Kamacho na, Powered by Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. Parang hindi mahulugan ng karayom, Hindi pa lumabas yung kanyan.
fifth flip. Okay, pause. Oh, di ba? Makapal na dito sa rinimedyohan natin. Okay, tara. Napaka-healthy. Yan yung rinimedyohan natin na kinanalan. Hinugot natin papunta doon, di ba? Napaka-healthy na. Ganyan po yung gawin ninyo. Kung ang linang ay kwan. Next cropping siguro, sasakripisyo nga natin kwan. Naisip ko sa wet season. Tignan mo, kwan na, lumilihis na. Sa wet season, isasakripisyo natin na kwan. Rerentahan yung maglinang. Kahit ipapantay natin. Pantay bago final linang. Magtawag doon. Tatabunan nila, ipatabon natin yung mga kwan. Ipapapantay natin. Bawat pinitak. Try natin. Kahit magdagdag tayo ng kwan nila, upa nila. 3,000 to 5,000. Basta mapantay lang. Next cropping, mas malaki pa rin yung kwan, bentahe po natin doon. Kahit kwan, dalawa naman sila. Ganun na lang gagawin natin kasi kagaya nyo, mahuhuli ganyan. Pero tignan nyo, napaka-healthy. Yung mga kwan na, ang daming soy, napaka-healthy na. Yung mga nasa portion na malalalim. Ganda, Okay. Ngayon, naninilaw na doon, mataas yun. Alam ko kung nasa mataas yun, matigas yung lupa doon, yun. Mapansin nyo na. Kaya itong malalim na to, bibinat na yan. Kung lumabas yung ugat nyan sa ibabaw, ay kabilis yan na buminat. Okay? Ganda. Kaya sayang naman kung kwan, isagad-sagad na natin. Okay? Abutin natin try natin yung recommendation ng International Rice Research Institute. Fair tons of green yield. Kung gusto natin dagdagan ng 1 ton or 20 kaban per hectares, ay magdagdag tayo ng kwan. Kung ibinalik naman natin yung rice straw. Hindi naman tayo nagsunog ng daya, may mga pasyok. Kaya less 3 to less 5 kilos, 3 to 5 kilos recommendation ng potassium na halos 15 to 20 kilos per hectares. Kilos na po yun, kung ilan yung kilo na nakikita nyo dyan sa inyong anong number yan, yun na yun. Tapos dahil yung nitrogen ay mabilis sumingaw, yung nitrogen, yun yung dapat pala mag-multiply tayo ng 2 dahil 50% lang yung makakain ng kasi yun nagbubulatil, naglilitching. Okay, yun yung magaan na sustansya na binibitawan po natin. Unlike sa piyan, mananatili po yan. Pause. Ito na yung natin, yung bandang malalim hanggang doon. Ganda ang kulay, di ba? Green na green pa rin kasi naaabot na niya yung sustansya dyan na napakarami. Mas green na siya. Kaya kabilis na buminat yan. Tapos hulip pa kasi yung iba dyan. Medyo nauhuli yung hulip. Hanggang dito yan. Hanggang dito. Yan. Hanggang dyan. Diba? Planting height na lang. Ang kwan natin dyan. Bumibinat naman. Internode elongation naman na. Ay napakainam. Tara. Pangatlong pinitak. Okay, tingin tayo ng kung may sumingit na marapagay, wala naman tayong makita. Siraw-siraw, wala akong makita. Pause. Bakit? Daming sobe. Pag nung ginanyan natin 40, di ba? Ibig sabihin mahigit yan. Di pa lumabas yung kanyan. Kung lumabas na yung fifth flip, mas kapal pa pala. Kasi hindi pa lumabas yung fifth flip ng main puno. Kung ilan,
ilan ba yung naitundos yan. Yung kung ilan yung naitundos yan, yun pa rin yung lalabas tagi-isang leaf pa yung lalabas. Planting height tayo dito. Aabot na dyan hanggang baywang natin. Okay pa yung nitrogen natin, di ba? Hindi pa nagbago, konti pa lang, sakto. Pag magbitaw tayo na next week, parang ganyan na, mag yellow green, di sakto na naman. Okay, tapos wala kayong makitang leaf folder. Ay, papasa-pasali kayo man dito yan, pusan, paspasik karod. Di ba? Kapurma. Yan na. Yung pan natin. Makita nyo kung maraming sowe. Ganyan ang tindig na maraming sowe. Nagmamatyo sa gilid. Doon yung kinuhanan natin ng kuno. Sample yun. Nalusog-lasog dyan. Ayan na yung palay natin dito sa gubat. Di ba? Kapal. Kapal niyan. Hindi pa nakabinat yung fifth leaf. At fourth leaf. Hindi pa yan nakabinat. Yan. Yung kwan natin. Tara. Yan yung pinagkunan natin ng kuno. Nako, madumi. Diyan banda. Nalasog-lasog. Pakita natin. Yun yung kinuha natin. Buhay naman, okay naman. Yun. Yan. Okay. Kaya na, ang ganda pag may hamog yung dahon, no? Napaka-healthy. Wala nang sugat, okay? Wala tayong bacterial leaf blight or BLS na nakikita sa ating palayan. Napaka-healthy. Okay, powered by Yieldmore. Abangan nyo na lang kung kailan pa tayo tatap dress. Pero sure yan next week. No, mayroon tubig. Yung pagbitaw natin ng abono, yung siguradong malulusaw lahat. Okay? Yung kwan. At hindi naman na ganun na mag-evaporate masyado yung kwan natin dahil makapal. Hindi masyadong mainitan ng araw, masikatan ng araw na. Kasi nakababa at lulusawin natin yung mga abonong ibibitaw natin sa final top dressing. Pansinin nyo na kung gaano kakapal. Kala natin halos wala ng espasyo. Pero yan, ang espasyo niyan 20 by 25.